So ayun guys, papalitan natin itong timer. Ito guys, sinawi ko muna kasi hindi makita yung harapan. Kaya hinawi ko muna. Sobrang bigat guys, bago mapaharap sa akin. Ayan, ito yung loob nya. Yung swing nya ay paharap at saka patalikod. Ayan, iti-testing natin ngayon kung gumagana yung motor, yung mga bulbs. Ayan, kailangan natin i-check. Ito lang yung starter nya. Ayan. Okay, so far malinis naman itong incubator nila. So ito guys, yung bumbilya niya sira na, sunog. Gumagana naman yung temperature controller. Ayan, meron display. Itong hygrometer wala rin ito. Bali, dalawang hygrometer. Ngayon i-on natin itong hatcher. Okay, gumagana pero masyadong mababa yung reading nya. Naka-standby siya sa sobrang baba. Okay, sa loob walang bumbilya, may isa pero ayaw din, hindi din magana. Okay pa naman yung mga blower. Ngayon na-press on natin yung turner nya, yung automatic sa turner, kung gumagana ba. Ayan, bali wala yan sa trigger nya, hindi yun naka-trigger. Balik sa normal line. Ayan, tayo ngayon, nag manual. Gumagana siya guys sa kanyang manual turner. Ayan, gumagana yung sa automatic lang. Kasi ang sabi ng nagpapa-repair nito, hindi daw gumana yung automatic. Kinantay nila yung every 2 hours na wala. Ayaw daw. Tapos ditong hygrometer, wala din silang reference sa pagtingin nila sa reading ng moisture sa loob. Ayan, ito yung natin, susolusyonan natin. Okay, bali nasa loob nito yung wiring nya. Okay, kailangan tanggalin natin itong cover. Okay, so ayan guys, sumilip na yung wiring. May kabigatan itong cover pa lang. Mabigat siya sa isang kamay lang kasi yung plywood, siksik, bigat. Ayan, yung timer. Ayan, yung timer may problema kasi nga kapag naka power on na tong incubator, dapat nag-charge na siya kung sakali nag-sleep lang siya dahil matagal hindi nagamit. Dito wala talaga siyang display. Hindi rin siya nagre-respond sa power. Wala. Bali, ito talaga yung problema ngayon. Kailangan nating palitan para mabalik ulit siya sa normal na automatic egg turning na function nitong setter ng incubator na to. Okay, kasi itong pinaka unang concern ng may-ari, kasi hindi daw nagto-turn. Nandito sa gilid yung niya, motor, talagang may kalumaan na. So ayun guys, papalitan natin itong timer. Ayan, parang magkaparehas lang sila ng feature. Yun nga lang, magkaiba yung nila, design sa pagwa-wiring. Ayan, ito siya. Ito kasi TM16, ba to? Tingnan natin yung likod nito. Kung talaga yung niya. Ayan. Meron po ba? Yung brand niya guys is saan ba dito? TM619H. Malabo na yata mata ko. TM618H2.
Ayan. 7 days timer module. Ito namang ipapalit natin ngayon ay CN 101A. Ayan. Ito. Magkaiba sila ng brand at magkaiba rin yung style ng ano nila dito. Power output. Ayan. Magkaiba. Bali, nagsishare siya dito. Okay. Papalit natin dito. Okay. By the way guys, may upload tayo na ano sa paano yung pag-program nito. Okay. Ayan. Ayos to kasi nga may lock siya. Ayan, oh. Kahit pindutin may mga bata. Ayan. O, hindi siya. Yung incubator mo malapit sa mga bata. Madadaanan ng mga bata, okay lang. Kahit pa nasa labas nakalagay. Ito okay lang kasi nasa loob to. Ito kahit nasa labas ilagay. Pindutin wala. Kasi may lock siya. Ayan, no. Kailangan mo lang i-press dito ng 1, 2, 3, 4 para ma-unlock. Ayan. Ganyan lang. So, palit na natin guys. Start na tayong replace. Ano din, power input. Yan, ilalagay din natin dito kasi ito siya. 1 and 2. Ito power input. Ayan, ito siya. Ito natin ilaan sa baba. Maganda ilagay yung camera action. Okay, dito siya sa number 2. Tapos ito naman dito, hindi na natin puputulin. Irerekta na lang natin dito. Dito, patanggalin na lang natin dito. Irerekta na lang natin. Okay. Yan. Okay. Ito na siya. Tanggal na. Ito kasi dito magkaiba. Ayan na. Diretso lang. 1, 2. Tapos ito. Diretso lang. 1. 4, 5. Normally close. Ayan. Dito yung open niya. Walang pin. Diretso lang. Yung atin kanina kasi putol siya dyan. Nakakat siya, naka-normally open. Kailangan siyang humiram mula dito ng kuryente para gumana siya. Okay. So ito na. Ito na yung ipapalit natin. Tapos ito yun. Bawasan natin ng konti kasi nasobrahan ng haba. Hirap yung mahaba guys, masyadong mahaba. Tinatakbuhan yan. Dito lang tayo sa mga medyo may iksi. Yan. Kasi hindi tinatakbuhan ang mga jutes. So ayan, ito yung isa nito nanggaling sa 1. So, tapos ito dito. Bali nag-share siya dito ng isa. Para makakuha tayo kasi nga isang linya lang dito. Humiram mula dito sa to. Ayan. Kita ba? Humiram kasi dito sa to. Ayan. Para masuplayan dito. Ngayon kulang, isa lang siya, nag-iisa lang siya. Kailangan humiram dito ng isang linya. Yan, kaya dalawa nilagay natin. Okay?
Nan, ako na lang ang kakanta para hindi ako makaparay. Dito, direkta na siya. Ayan. Punta doon. Okay. Tapos itong dalawa. Ito. Ito. Yan. Lagyan natin ng electrical tape. Yan. Kailangan natin gawin ito guys kasi nga hindi na madaanan na maayos. Ayan. Itong ating gate. Tapos dadaan ka dito. Ayan. Pag may dala kang isang timba ng tubig, isang balde, hindi ka makakadaan. Sobrang bigat pa naman yan. Ayan. Papasok. At dito rin guys, meron din mga incubator. Ginagawa yan, meron pa rin dito. Kaya dapat matapos na natin ito guys. Kasi nawiwar lang na dito ang ating daanan. Hindi tayo makadaan. So, tatapusin natin itong ating paglalagay ng electrical tape. Salamat nga pala sa mga subscribers natin na kahit ganito lang yung ating kalagayan ng ating channel, nag-uumpisa pa lang at napakaliit pa, kumbaga baby pa tayo sa larangan ng pagbablog, ay sumusuporta sila sa atin. Ang ating mga kasabong, ating mga ka-friends, backyard chickens, mga ka-backyard farmer natin, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ay so mamaya, okay, ngayon, hindi mamaya, ngayon na talaga, susubukan natin gamitin ang manual para malaman natin kung nag-trigger pa din itong ating relay. Yan, dito tayo. Meron tayong plug. Okay. So, ayan. Naka-trigger siya guys. Naka-trigger siya. Ngayon, lagay natin sa automatic. Ayan. So, ayan guys. Naka-trigger siya ngayon. Ayan. Umiilaw pati ang ating, ibig sabihin goods. Ang ating goods pa yung ano nila. Itong relay. Ayan. Okay. Bagong-bago na yung timer. So guys. Okay. Very good. At yung pupuntahan na lang natin ay itong ano dito, itong kanyang bulb. Kukuha tayo ng bulb. Okay guys, ngayon magpapalit tayo ng bumbilya dito sa kanyang heat element. Okay, meron tayong ditong incandescent bulb 50 watts. Ayan, imported by Corner Hardware Corporation, pero hindi po ito sponsored guys. Okay, baka naman. Okay, yun ang madalas na kasabihan natin, baka naman. So 1 hand lang tayo ngayon kasi hawak natin ang camera. Dito tayo. Okay, so papalitan natin kasi sunog na siya. Ayan, ibig sabihin goods na goods itong temperature controller kasi umilaw pa. Ang ilaw lang yung merong problema. So, ayan, isa pang chicken. Isa pang chicken joy. Ayan, isa pang bulb na 50 watts. Ilagay mo, oh, ilagay mo.
Umiilaw na ang lahat. So, ayan. Yan. Tapos, yung sa kabila naman dito guys, ay ilalagay na natin. Umilaw guys. Sabihin okay na okay pa ang ganyang thermostat. Gumagana pa yung kanyang controller. Titingnan na lang natin mamaya sa calibration kung talagang okay siya. Okay. Okay, pasensya na kayo kasi nga isang kamay, isa sa camera. Ayan, baka makuryente tayo. So, sa mga napadaan lang dito sa ating channel, please like and subscribe na lang po para matulungan nyo pong mag-grow itong ating munting channel na ito. At saka maraming salamat po sa mga patuloy po na sumusuporta sa ating channel. At yung mga kabakyard natin na mayroong mga incubator at sa mga bago lang na nagbabalak din na magkaroon ng incubator. Either bibili kayo or gagawa kayo ng sarili ninyong build. Maaari nyong maging guide ang mga videos natin na naka-upload dito po sa DIY Mix Vlog. Ayan guys, at tapos na din tayo sa ating pag-troubleshoot at sa mga replacement na ating ginawa. So, ayan. Ang sunod naman ay dadako tayo sa sa pagka-calibrate nitong incubator. Baling gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng thermometer sa loob ng bawat isang compartment na to mula 15 to 20 minutes. Tapos titingnan natin yung reading, at yung reading na makukuha doon natin ibabase yung pag-adjust natin sa calibration settings ng ating temperature controller na STC 1000. Ganyan po yung pag-calibrate natin. Bali, yung hinahanap natin dito sa setter ay maabot niya yung 98 to 100 Fahrenheit. So, ayan. At saka sa dito naman sa hot air compartment naman sa bandang kanan, yung hinahanap naman natin dito sa hot air ay yung maabot niya yung 95 to 97 Fahrenheit. Ganyan lang. Kaya magkakaroon tayo ng adjustment dito. It's either kung saan po pwede. Kung hindi na kaya sa calibration, sagad na, dito talaga tayo sa F1. Mag-a-adjust sa kanyang cut off mismo. So ayan, makikita natin guys, pati yung hygrometer, ayan, pinalitan na natin. Mapapansin nyo, puti na yung frame nya. Ayan. Pinalitan natin ng bago yung ayaw nang gumana na hygrometer. So ayan guys, ano na lang yung inaantay natin dito, yung makuha yung tamang adjustment. Ganyan yung pagkakalibrate ng incubator. Hindi naman masyadong mahirap. Yun nga lang, kumukonsumo siya ng oras kasi mag-aantay ka talaga. Tapos mag-adjust, antay uli, adjust uli hanggang sa makuha mo yung tama. Okay? So, tsaga-tsaga lang din pagdating sa hindi dapat minamadali pagdating sa calibration. Kasi nga yung mo dyan, oras kailangan tsagain mo yung oras na maghihintay ka para makuha mo yung tamang settings sa pag-adjust ng calibration sa ating incubator. Okay? So, ayan, maraming salamat uli. Ulit-ulit ako nagpapasalamat sa ating mga subscribers at sa mga na napapadaan lang. Ako po'y nakikiusap na mag-subscribe kayo dito sa ating channel. Maraming salamat. Kita-kits po sa susunod nating video. Sana ay makapag-suggest din kayo ng maaari kong maging content na related po sa mga bagay na ginagawa ko na naka-upload dito sa ating channel. Maraming salamat.